Sa punto pong ito, makakapanayan po natin ang butihing sekretary ng DSWD, Secretary Dinky Soliman, kaugnay pa rin po ng pagkakaloob ng tulong ng pamahalaan sa mga Pinoy deportees mula sa Malaysia. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Soliman. Si Kirby po ito. Magandang tanghali naman sa iyo, Kirby, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig. Opo, Secretary, para lang po sa kapatiran ng lahat, meron na po ba tayong update kaugnay po dun sa mga Filipino deportees mula po sa bansang Malaysia? At ilan na po ba yung mga umuwi sa ngayon po? Unang-una, itong mga deportees na dumating ay bahagi yan ng dati nang ginagawa ng pamahalaang Malaysia para sa mga kababayan nating pumunta doon at walang legal na dokumento. Itong huli, tuwing magpapadala sila, sinasabihan kami sapagkat meron na talagang nakatayong processing center para sa mga dinideport sa Zamboanga City na pinamamahalaan ng DSWD, DOLE, Bureau of Immigration, and DFA. Ito ay isang gusali kung saan pwedeng matulog at kumain peso ang mga papeles. So, nung kahapon ng madaling araw, may dumating na 289. Ito po ay galing na sa mga presohan na ng Sabah dahil sila nga ay nakitang walang dokumento. Ang karamihan po ay nakauwi na sa kanilang mga lugar sa Tawi-Tawi, Sulu, at may konti na lang sa 100 ang naiwan kasi ang kanilang uuwian ay Visayas at dito po sa Luzon. Tinutulungan natin silang kung kailangan ng pamasahe at ating ding inuugnay sila sa Social Welfare and Development Office ng lokal para lang sa galon kung kailangan pa ng tulong, lalong-lalo na sa usapin ng livelihood, ay matulungan sila. Ngayon, yung tinatanong mo kanina, Kirby, may mga umuwi na ba dahil dito sa nangyayari sa Sabah? Ang aming monitoring ay 37 families ang kusang umalis sa Sandakan kahapon. Sila ay nag-pump boat at sila ay pumunta sa Tawi-Tawi at sila ay umalis dahil natatakot sila na baka maapektuhan sila nung nangyayaring gulo doon sa Lada. Ang Lada po, malayo po yan sa Sandakan, pero dahil naririnig nila yun, gusto na lang nilang umiwas, kaya umuwi po sila. Sa ngayon, wala pa pong report ng umuwi mula sa Sabah na dahilan sa nangyayari doon po sa lahat dato. Opo, Secretary, nabanggit niyo po kanina na kung pwede po natin silang bigyan ng pamasahe, ipagkakaloob po natin sa kanila. Pero bukod po dun sa pamasahe, na ano po ang inihanda ng ating ahensya para po matulungan itong mga deportees na umuwi galing po sa Malaysia? Maliban po sa pamasahe, inuugnay nga ho namin sila sa livelihood programs na pwede silang magbenepisyo. So, training sa TESDA at kapitalisasyon kung gusto po nilang mag-negosyo. Pero yung training po ng TESDA na ibinibigay ay may mga starter kits po yan. Depende kung ano yung gusto nilang matutunan. So, ang ating tulong din ay siguraduhin na meron pong pagtulong para magkaroon sila ng hanap buhay dito. Dahil kaya sila nagpunta ng Sabah kasi sila ay nakakapagtrabaho. So, pagbalik nila ngayon, yun ang aming ginagawa ng DOLE kasama po si Secretary Baldos para siguraduhin na meron pong livelihood silang papasukan pagbalik po nila dito. Kaya nais ko rin sabihin kung pwede na dagdag pa dito, nakapagbukas tayo ng humanitarian corridor na ating tinutulungan ang mga pamilyang naiwan ng mga sumama sa lahat dato. Kasi alam naman natin na syempre naiwan yung asawa, mga anak at mga katandaan. So, ang kausap po namin mismo yung asawa ni Raja Muda sa Simunol at nag-iwan na po kami ng bigas, mga sako ng bigas for 27 families kasi yun ang kanyang tinukoy na mga pamilya na sumama sa lahat dato. Meron din po sa Sibuto at meron din pong kontak kami na galing din po sa pamilya ng Kiram na binuksan naman yung humanitarian corridor sa mga pamilya na nasa Basilan, Zamboanga at Sibugay. Opo. At Secretary, syempre, kukunin na po namin sa inyo yung direktang sagot. Kaugnay puro sa mga lumalabas sa mga balita. Kaugnay nga po na ito daw pong pagdedeport kababayan ay may kaugnayan po dun sa standoff na nangyayari ngayon dyan sa may bansang Malaysia. Kayo na po ang magsabi, Secretary, kung ano po ang tunay na dahilan nga po nung pagpapauwi sa ating mga kababayan.
Gaya po ng sinabi ko kanina, Kirby, yung 289 na umuwi, ang dahilan dyan ay wala po silang mga legal na dokumento at sila po ay nasa iba't ibang presuhan na ng Saba na kinuha po sila dahil nung chinek sila, wala po silang legal na dokumento. So, wala pong kinalaman yung 289, walang kinalaman yung pag-uwi nila sa nangyayari po sa lahat datu. Alright. Dahil sila ho ay talagang nakataktang umuwi, gawa nga ho ng kulang ang papeles nila. Okay, ma'am, bilang panghuli na lang po ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan po. Unang-una, atin hong ipagdasal na matapos na po itong pangyayari sa ating mga kababayan na pumunta sa lahat datu at nakikiusap po ako na maging mapagbantay tayo sa mga iba't ibang balitang lumalabas kasi nakakadagdag sa kaguluhan. Atin na lang hong pakinggan kung ano yung sinasabi ng Malaysian government at ng natin para hindi po tayo makadagdag sa kaguluhan. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po sa News at One at sa amin po. Magandang araw po si DSWD Secretary Dinky Soliman. Magandang araw ho. Maraming salamat.